And for today's video is, may gusto lang po akong sagutin na request. Sabi niya, sa tanong niya, babae po kayo ma'am. So, sana masagot niyo po ito. Ilang beses ba dapat matapos ang babae sa isang round? The thing is, iba-iba kasi yan ang preference eh. So, depende sa inyong partner yan. Mas kilala mong lubusan yung partner mo. So, dapat kabisado mo talaga kung paano mo siya mapapasaya. Hindi lang basta bera ng bera. Importanteng alam natin kung nasa-satisfy ba yung kapartner natin, especially yung mga babae. Kasi ang mga babae magaling mag-fake yan eh. So, it really depends. Person to person. May mga babae kasi talagang mataas yung kanilang sex drive. Meron namang normal lang, meron namang medyo lang. Ang ibig kong sabihin guys, may mga babae talagang gusto nilang ma-experience yung multiple. Meron namang mga babaeng isa o hanggang dalawa lang, okay na, satisfy na sila. So, wala talagang specific number kasi nga, kakaiba ang mga preference naming mga babae pagdating sa ganitong usapin. Pero, lahat ng babae, guys, bear in mind, na capable lahat ng babae magkaroon ng multiple orgasm. Kaya nila ng tuloy-tuluyan. Okay? Ang mga lalaki, hindi. Ang mga lalaki, kailangan may pahinga. Kailangan may interval ang mga boys para makagawa uli ng isang round sa kanila. So, depende rin yan, boys, kung nahit mo ba yung mga erotic part ng babae. Especially yung kanilang G-spot. Dahil nga iba-iba ang preference ng mga babae, may mga babaeng gusto nila ng rough, may mga babae naman na gusto nila ng slow. Kaya depende yan talaga kung napag-aralan nyo na yung mga kapartner ninyo. Kasi once na napag-aralan nyo yung kapartner ninyo, kung saan yung mga makikiliti, yung mga sensitive part ng kanyang katawan, mas magagawa mo ng tama yung hinahanap ng katawan niya to the point na talagang masasatisfy ninyo yung pangangailangan ng babae. Hindi na kayo mahihirapan kung paano, kung ilang beses ba dapat siya matapos ng satisfy talaga. Kasi nga, kabisado nyo na yung partner ninyo. Kasi if hindi nyo yung kabisado, paulit-ulit lang yung cycle na ginagawa ninyo na hindi nyo namamalayan, hindi na pala nasisiyahan yung mga kapartner nyo doon sa mga ginagawa ninyo. Halimbawa, kung yung kapartner ninyo isang round lang pala, isang beses lang okay na siya, very satisfied na siya. Tapos ikaw naman sige pa rin ng sige, bira ka pa rin ng bira. Hindi mo alam, hindi na nag-enjoy yung partner mo kasi hindi naman pala komportable yung partner ninyo na mag-multiple orgasm siya. Kailangan talaga na alamin ninyo doon sa kapartner ninyo. Like, habang hinihit nyo yung kanyang mga body parts, tinatanong nyo siya kung ano yung nararamdaman niya. Malalaman nyo naman yan, guys, kapag napapaligayan nyo yung partner ninyo, kapag may nahihit kayo, kasi dinidiin nila yan Either ikaw ang ididiin nila, or ididiin nila yung sarili nila sa inyo. So, dun pa lang, sign na yun signal na yun na nakukuha nyo yung tamang stroke, natatarget ninyo yung sensitibong part ng katawan ng kapartner ninyo. Minsan naman, ikaw, tapos na, yung babae, nakakaisa pa lang, gusto niya pa pala. So, anong mangyayari? Hindi mo siya napasaya ng husto nung araw na yon. So guys, communication is very important talaga. Hindi lang sa relasyon yan. May ultimo sa mga ganitong gawain, pakikipagniig, pagtatalik sa mga partner ninyo, importanteng naiintindihan nyo yung mga body language nila. Especially sa mga babae. Kasi ang mga babae, hindi sila gaano masalita. More on action sila kasi maraming babae ang mahiyain. Kung ganung mga cases naman na natapos ka, tapos siya gusto niya pa pala, so better na mag-oral ka. Kasi gusto rin ng mga babae yan. Parang kayo din yan, boys. Gusto niya rin ng mga ganun oral, diba? So ganun din yung mga girls. Kung sakaling gusto niya, tapos kayo kakatapos nyo lang, syempre, kailangan ninyo ng interval. Kung naman sa may mga case na sa 1 or 2 session, nakakatapos na talaga yung babae, I mean, very satisfied na siya. Kasi kung di nyo alam yon, you keep doing it para lang maipakita yung masculinity nyo. So, very turn off yan sa babae. Kasi hindi nyo alam, nasasaktan na pala yung babae. Kasi nga, nasatisfy na siya. Kasi nga, tapos na siya. So, wala talagang specific na number para masabi nyong satisfy
yung partner ninyo. Depende talaga yan sa babae. Depende sa amin yan kasi iba-iba nga ang preference namin. So, you should know, guys, when to stop at times. Hindi yung sige, push, bera-bera, then yung partner nyo hindi na pala nasasayahan. So, tip ko lang, bago nyo umpisahan yan, dapat nag-uusap na kayo. Dapat nag-uusap na kayo over sa text or call. Dun pa lang, part na ng foreplay yan. So, nalalaman nyo na kung ano yung gusto ng bawat isa. Para pagdating ninyo dun sa bed, alam nyo na kung ano yung mangyayari kasi alam nyo na kung ano ini-expect ninyo. So, communication, guys, is very important. Palagi ko namang sinasabi to sa ating mga videos na absolutely key ito ng kahit na anong aspeto ng relasyon. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope nasagot ko yung tanong mo at nakapagbigay ako ng tips sa ating mga manonood. At kung nagustuhan nyo po ang ating video, pakibigyan lamang ako ng isang malaking thumbs up. Comment down below at sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-consider na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Just click the subscribe button po dyan sa baba. Libre po iyan. Once again guys, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you for watching guys and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye! Peace out.